Katatapos pa lang ng unang buwan ng taong 2020, tayo ay humarap na sa iba't ibang mga malalaking pagsubok bilang bansa at ang ating buong mundo. Nakita natin ang malawakang bushfire sa Australia na sumira sa napakaraming mga hayop at mga kabahayan doon. Kung hindi pa dahilan sa pag-ulan at pagkakaroon ng hailstorm ay hindi ito kayang maapula ng mga tao sa loob ng lumipas na ilang mga linggo. Itong unang buwan din ng unang taon natin na 2020 ay nakita natin ang malawakang pagbaha sa Jakarta. Nagulat ang marami nang naging viral sa Facebook na nagkaroon ng snow sa Middle East. Yes, you heard it right. Snow sa Middle East, kung saan kadalasan ang mga lugar dito ay mga disyerto. At ngayon, ang ating mundo, ang China in particular, kabilang ang mga bansa na malapit dito, ay nakikipagbaka naman sa Wuhan virus. Maraming mga bansa ang natatakot at nangangamba. Nagpanik ang maraming tao. Naghahanap sila ng face mask. Naghahanap sila ngayon ng gamot sa virus na ito. At doon naman sa mga kagaya natin na nagbabasa ng Biblia, ay sinasabi natin sa ating sarili, kabi-kabila ang mga post. Yan na nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Yan na ang sabi ng Biblia, malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga po na merong mga mababasa tayo na mga tanda ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon nang tinanong siya ng mga alagad sa aklat ng Mateo at sa aklat ng Lucas, kung ano ang magiging tanda ng kanyang malapit ng pagbabalik at ng katapusan ng sanglibutan, ito po ang kanyang sagot sa mga apostol sa Lucas 21:25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manglulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Exactly these are the things that we are observing and seeing right now. People are apprehensive. People's hearts are failing them for fear about the things that are about to come. Ano na naman kaya ang susunod? Nakahanda kaya tayo? Makakasurvive kaya tayo sa mga pangyayaring ito? Ngunit ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi kung ano ang ating tamang response o tugon pag nakita natin ang mga bagay na ito. Ito ay nasa talatang 28 ng Lucas 21. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo sa itaas at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Pag nasaksihan daw natin ang napakaraming krisis at kahirapan sa sanglibutan, pagka ang mga puso ng mga tao ay nanglulupaypay because we do not know whether we will be able to cope with the crises that are about to come, ang anyaya ng Panginoong Jesucristo sa atin ay itingala natin ang ating mga ulo. Titingin tayo sa taas. Sa ganitong mga panahon ay napakadaling tumingin sa krisis at makalimutan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mag-focus tayo at ma-excite sa pagsabog ng Taal Volcano, sa Wuhan virus, sa kawalan ng kahandaan ng maraming mga gobyerno sa ganitong mga krisis at mga kalamidad, sa maraming mahihirap na mga bagay na nangyayari. But we are told by the Lord Jesus Christ to lift up our heads, tumingin sa taas, tumingin sapagkat ang ating hinihintay ay hindi natural events. Ang ating hinihintay ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoon, habang tumitingin tayo sa taas, sabi niya, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sinabi ng Panginoon, maging handa kayo sa bawat panahon, sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon na may krisis, hindi lang sa panahon na may sumasabog na bulkan, hindi lang sa panahon na may mga giyera at may mga kalamidad o may virus. Maging handa kayo sa lahat ng panahon. Habang nakikita natin ang lahat ng mga ito, kumusta naman ang pananampalataya at paghahanda mo? Kumusta ang pag-worship mo, ang pagbabasa mo ng Biblia, ang paglilingkod mo, ang iyong pagtatapat sa Panginoon? Masyado ba tayong nakafocus sa krisis at nakalimutan na natin ang buhay Kristiyano? Kaibigan, si Kristo'y muling darating.
tiyak na darating, kaya't maghanda kang si Kristo ay salubungin.